Ano ang pangalan ng maunos na hangin na nasa lunga nila San Pablo ng kanilang baybayin ng Kreta? Letter A, Dasiel. Letter B, Euroclydon. Letter C, Salathiel. Letter D, Abias. At ang tamang sagot ay letter B, Euroclydon. At yan ay mababasa natin sa Gawa 27:13 hanggang 14. At nang marahang humihihit pang hangin timugan na inaakalang may isasagawa nila ang kanilang lasa, itinaas nila ang sinipete at namaybay sa baybay ng Kreta. Datapwat hindi nalaon at humampas na galing doon ang maunos na hangin na tinatawag na Euroclydon. Para sa mas marami pang Bible trivia, ugaling manood ng KNC Show! Ang materials na kailangan natin ay ang mga sumusunod: cellphone box, Manila paper, glue, gunting, tape, cardboard, stick, at printed paper. Una, kunin natin ang cellphone box at balutan natin ng Manila paper gamit ang glue. Idikit natin ang printed paper sa loob ng ating box bilang pinaka-background ng ating gagawing diorama. Gupitin ang karakter na napili at idikit sa matigas na papel, pati ang mga isda. Pagkatapos, lagyan ng stick ang likod ng mga isda at ang karakter na si Moses. Iba't ibang laki ng stick ang dapat. Balutan o dikitan natin ng scotch tape ang dulo ng stick. Maaari na nating ilagay sa box ang mga isda at ang karakter na si Moses. Para mailagay natin ang mga isda, gupitin natin ang pinakataas ng ating diorama, katulad nito.
para mailagay naman natin ang karakter na si Mrs., butasan natin ng maliit ang loob ng pinakababa ng ating box at ilagay si Mrs. At ang huli, lagyan natin ng scotch tape ang baba at taas ng ating box tulad nito. Gumawa tayo ng pinaka-frame ng ating diorama. Para makagawa, kunin natin ang sukat ng ating box at pagkatapos, gupitin natin. Pagkatapos, idikit na ang frame ng ating ginawa. At ayan, tapos na ang ating diorama. Wow, ang ganda naman po. Ito po yung pagtawid nila sa Red Sea. Nahawi po yung dagat at lumakad sila sa tuyong lupa. Talaga pong totoo ang Biblia. Oo, Mikey, ito nga meron pa akong isang ginawa dito. Wow, ang ganda po niya na. Parang ito po yung nabasa namin. Merong tore sa gitna ng bayan. Oo, storya din to galing sa Biblia. Alam niyo ba, kids, maraming ebidensya na nagpapatunay na talagang totoo ang Biblia. Kagaya na lang na ang mundo ay bilog. Alam niyo ba na matagal nang nakasulat yun sa Biblia? Nakasulat yan sa Isaias 40:22. O Mikey, pakibasa mo nga sa English. Sige po. It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. Sinulat yan almost 2,700 years ago. Nalaman lang nila na bilog yung mundo nitong panahon lang na to, di ba? Kung binasa sana nila yung Biblia, matagal na nilang nalaman. Talaga po, pagdating sa mga nakasulat sa Biblia, walang pwedeng tumutol. Sinabi mo pa, mapapahiya lang. Alam niyo ba pati paglago ng kaalaman nasa Biblia? Oo nga po, ang dami na nga pong bagong technologies ngayon. Kaya wala po talaga tayong pwedeng maitutol dito. Tama. Matanong ko kayo, marami ba kayong natutunan ngayong araw? Opo, Ate Rosel. Sobra po. Nalaman ko po kung paano po nabuo yung Biblia. At saka kung bakit po Biblia ang tawag dito. At syempre, napatunayan na talagang totoo po itong Biblia. Salamat sa Diyos sa mga katwirang itinuro niya sa atin. O paano mga kids, sana marami kayong natutunan sa araw na ito. Abangan niyo kami sa susunod sa marami pang pag-aaral ng katwiran sa Biblia. At ng iba't ibang uri ng arts. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito sa programang naghahatid sa atin ng karunungan at saya. Ang nag-iisang Bible-based Kiddo Show TV, ang Kawan ng Cordero! Paalam! ANC show. Provisions while they grow.